Okay, Cardinal, yung message niyo po kanina sa may misa is reminding people na hindi lang yung actual participation sa isang kasalanan or even crime, even yung pag-iisip lang ng masama sa kapwa. Ano kung may papayo niyo sa ating mga kapwa Pilipino na hindi man sila kasama sa tokhang, pero ngayon parang bumabalik na naman yung narrative na sana makabalik si ganito sa 2028 para matokhang uli yung mga masasamang tao. Ano po mga payo sa Kaya kanila? nga, kung ganyan mag-isip ang tao, partners in crime na rin sila. Kasi ibig sabihin, parang sumasang-ayon ka sa pagpatay. Kahit sa desire lang. Ano? Kasi ang lahat ng tao ay nilikha sa hugis at wangis ng Diyos at may likas na dangal. Actually, even drug addicts are parang have human rights. Ganon. Sa isang demokrasya, dapat protektado ang karapatang pantao ng lahat na patas, mayaman, mahirap, ganon. No? So, walang karapatan ang alinmang rehimen, alinmang gobyerno na mag-shortcut pagdating sa batas. Just because some people are accused of any criminality or that they are listed as drug suspects, doesn't mean they don't deserve due process. Yun ang wala eh. Hindi man lang nabigyan ng due process ang libo-libong mga tao. And that is not good for a democracy. Hindi magiging matatag ang ating demokrasya kung di tayo maniniwala sa isang lipunan na susunod sa rule of law. Yun ang pinalalakas natin, ang rule of law at ang ating mga democratic institutions. At walang ibang makapagpapalakas niyan kundi tayo. Pero kung minsan natutukso tayo ng shortcut solutions yung mga strongman solution. And ang dami ng mga bansa sa ibang dako ng mundo na na-trauma na sa ganyan. Hindi pa sila natuto kina Hitler, Mussolini, no, sa Europa. Itong mga tipo ng leader na nangakong mag-shortcut at sabihin, overnight I will deliver the solution to your problem because your problems, parang isinusumbat nilang lahat ng problema ng lipunan sa isang sektor. Tapos mapapaniwala na nila yung mga tao na kapag yung sektor na yun ay pinupuksa, nalulutas talaga yung problema. You remember Hitler, ang ibinlame niya lahat sa mga Jewish people. That's why when they started killing the Jewish people, hindi umaalma yung ibang mga aliman. So they could not say later on, we did not know. So I think maraming Pilipino, hindi nila masasabing hindi nila alam that a lot of killings were happening during the previous regime. And kasalanan yon. Kasalanan sa Diyos na even to think and say, mabuti nga sa kanila. Parang ganon ba? Parang you may not have blood in your hands, but you have blood in your conscience. Cardinal, ano pong masasabi niyo na 40 years after EDSA, ito ba yung klase ng gobyerno o demokrasya na pinaglaban natin na magkakaroon tayo ng isang sambayanan na okay na lang yung mga patayan na parang wala na rin tayong pakialam sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan, na parang pag may mga pagkilos ng mga pagtawag, nasa TV na lang at nanonood na lang, active na lang tayo sa social media. Yeah. Kaya nga inuulit-ulit namin na kailangan ng conversion. Ang pagbabago ng lipunan, nagsisimula din sa pagbabago ng mga mamamayan. At hindi lang yan change of leadership. At hindi lang yan change of constitution. Hindi lang change sa batas at mga policies ng gobyerno. Yan ay nagsisimula sa isang pangmalaliman na pagbabago ng kaisipan ng mga tao na tayo ay participants in nation building. Thank you, Cardinal. Okay.